Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa burol ng sigwa? Patungkol sa punyal ng kaluluwang itim o tinatawag nilang Lanceta Balakibayi. Sa panay tayo. 1970, Bugasong Antique. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Matindi to, kaya pakinggan nyo hanggang huli. Ang punyal na sinasabi sa kwento sa mga panahong to ay hawak na ng dalawang magkapatid na si Tomas at Abilino. At kung bakit napunta sa kanila ang bagay na to, tanong nyo? Ganito kasi yon mga kabagis. Itago na lang natin sa ngalang San Bartolome ang baryo ng magkapatid na ito. Sa baryong to ay naniniwala pa rin ang mga tao tungkol sa mga lalang ng dilim, gaya ng aswang. Kaya nga't meron din silang kinikilalang dalubhasang manggagamot sa kanilang lugar. At eto naman ay ang ermitanyong si Crispin kung tawagin, na siyang pinagmula ng kwento ng punyal ng kaluluwang itim. Ito kasing si ermitanyong Crispin ay hindi naman nakabilang o naninirahan sa baryo San Bartolome, sapagkat ang totoo ay walang nakakaalam ng tirahan o kinatitirikan mismo ng kanyang bahay. Pero marami ang nagsasabi na galing nga siya sa burol ng sigwa. Isang burol na para sa iba ay isang kathang isip lamang. At sa hiwaga naman na merong pagkatao ang ermitanyong to, si Crispin, ay dumarating na lang ito sa baryo San Bartolome sa tuwing may nangangailangan ng tulong tungkol sa may mga karamdamang espiritual o hindi kayang lunasan ng modernong siyensya. Hindi masyadong kilala ni Tomas at Abilino ang ermitanyong to. Sa katunayan, ay mula nung dumating sila sa baryo San Bartolome ay 3 beses pa lang nila nakikita ito dahil sa mailap sa mata ang taong ito. Sa panahong to kasi ay nasa edad 22 na si Tomas at nasa 20 anyos naman si Abilino. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng karamdaman ng kanilang mga magulang. Nauna pang nagkasakit noon ang kanilang nanay, pero dinaglaon ay nagkasakit na rin ang kanilang ama. Bagay na hindi naman maipaliwanag ng dalawang magkapatid. Sana dumating dito ang ermitanyong si Crispin. Waring hiling noon ni Tomas dahil yun na lamang ang naiisip nilang pwedeng tumulong sa kanila sa karamdaman ng kanilang mga magulang. Naubos na rin kasi ang konting ipon nila sa pagkonsulta lamang ng mga doktor sa ospital sa kanilang bayan. Dahil sa pag-aarkila pa lang ng sasakyan papunta doon ay magastos na. Puwera pa yung bayad mo sa espesyalistang titingin sa kanilang mga magulang. Hindi naman kasi mayaman sina Abilino at Tomas, pero hindi naman sila ganun kahirap. Dahil na iraraos naman nila ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa kanilang pagsasaka o pagiging maglulupa. Hanggang sa isang gabi ay mukhang pinakinggan ng Diyos ang hiling ni Tomas sapagkat may kumakatok. May kumakatok noon sa pintuan nila. Magaan ang pagkatok na yon. "Sino ata? Iba kang tinagan mo?" Tanong pa noon ni Tomas sa lingwaheng Ilocano. Kung di nyo kasi na itatanong, mas kabisado ng magkapatid na to ang lingwahe na yon. Dahil lumipat nga lang sila sa lugar ng Antique nung mga nasa edad 13 na si Tomas. Galing kasi ang pamilya nila talaga sa Isabela at nalipat lang sila dito dahil sa kanilang ina na taga-Antique. Ginusto rin yun ng kanilang ama. Dahil sa alitan din ng lupa sa pamilya nito sa Isabela ay muntik na siyang namatay, kaya lumipat sila ng Antique. At sa pagkatok nga nung matanda, "Ilocano, ako si Crispin. Nandyan ang mga magulang nyo, hindi ba?" Nang marinig yun ng dalawa, ay agad naman nilang binuksan ang pintuan. Pagkabukas nila ng pinto, "Pasensya na. Sana ay hindi pa ako nahuhuli."
Wika nito agad. Umunog ka, tatang. Aya naman agad ni Abilino na ibig sabihin ay pinapapasok yung matanda sa kanilang bahay. Nang nakapasok na ang matanda sa bahay ng magkapatid, agad na nakita naman nito ang dalawa na nakaratay, yung mga magulang ng magkapatid. Tahimik lang naman noon ang matanda at tinitignan ng mga magulang nito ng mariin. Pagkatapos ay ibinaba ng matanda ang kanyang bag na parang hinabi rin lang sa tuyong sanga ng anhaw. Doon ay may inilabas siyang bato na kulay asul. Pagkatapos ay lumapit na ito sa mga magulang ng dalawa. Tang, salamat ho at dumating kayo. Salita naman ni Tomas. Tsaka ka na magpasalamat pag nawala na ang karamdaman ng inyong mga magulang. Ganito po kasi Dinatuloy na salita ni Abilino dahil sa sumenyas ang matanda ng katahimikan. Kumuha na lang kayo ng baso at lagyan mo lang ng kalahating tubig. Agad naman na kumilos noon itong si Tomas. Nang maiubot na niya ang tubig na kalahating baso, agad na inilapit ng matanda ang bibig nito sa baso. Tapos ay parang may mga ibinubulong ito na mga ilang salita. Nakita yon ng dalawa. Pagkatapos nun ay inilaglag niya dito ang batong kulay asul na halos kasing laki ng buto ng santol. Parang mabigat at solido naman yung batong yon. Kaya nga dapat ay lulubog yon sa tubig. Ngunit nagtaka naman noon ang dalawang magkapatid dahil sa lumutang ito sa tubig ng baso. Maya-maya lang ay may mga maliliit na bula ang lumutang dito. At habang ginagawa yon ng matanda, ay unti-unti namang parang may naririnig ang magkapatid na tunog ng tambol. Sunod noon ang pagsasabi ng matanda ng, si Gumbal! Si Gumbal ito! Ano hong ibig niyong sabihin? Ano ho? Tanong ng dalawa na halos magkasabay pa. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung paliwanag ng ermitanyo sa kanila tungkol sa nasambit niyang si Gumbal. Si Gumbal. Si Gumbal ang nambiktima sa mga magulang niyo. Isa itong matandang aswang na nagtataglay ng mahika na kayang mangulam mula sa malayo. At sa ngalan nga nito na si Gumbal ay nangangahulugan nyo ng nagpapatunog. Tiyak kong naririnig nyo na ang tambol. Ngayon nailantad na ng mutya ang mahikang ginagamit nito. Siya yon. Yon ang si Gumbal. Di man naririnig ng ibang tao ang tunog ng tambol na yan. Pero sa mga magulang nyo, ang tunog na yan ang nagpapahirap sa kanila. Isang paraan ng pangungulam mula sa malayo sa pamamagitan lamang ng tunog na yan. Ganun ho ba, Tang? Ano pong solusyon para gumaling ang mga magulang namin? Magandang tanong yan, iho. Tugon ng ermitanyo kay Tomas. Napahinga pa ng malalim nun ang ermitanyo. Pagkatapos ay muli niyang kinalkal ang bag nitong hinabi. Sabay labas niya noon ng isang bagay na nakalagay sa isang kaluban. Sabay hawak nito sa puluan at hugot noon na para yung isang patalim. Pero nung nahugot niya na ito sa kaluban, ay nakabenda pa ang patalim na yon sa kulay itim na tela. Pero saglit lang, nang matanggal na niya ang tela at lumantad na sa paningin ng dalawang patalim. Parang pangkaraniwan lang naman yun na kutsilyo. Pero mas makapal nga lang, na halos maihahambing na sa itak ang kapal nito. Pero mukhang lumang-luma na ang itsura. Pero ang sabi naman ng ermitanyo, Ako na sana ang gagawa. Ngunit oras na umalis ako dito sa pamamahay niyo ngayon,
ay tiyak na kamatayan na rin ng mga magulang nyo. Ano hong ibig niyong sabihin, Tatang? Tanong naman ni Tomas. Ganito, para maintindihan nyo, sa maiksing pagpapaliwanag ko na lang sasabihin. 2 bagay lang ang mangyayari ngayong gabi. Una, kapag umalis ako dito upang tugisin ang aswang na yon, ay hindi ko na mapapanatiling buhay pa ang mga magulang nyo dahil sa bakod na dala ko sa katawan na siyang humaharang o pumipigil sa pagpaslang na mismo ngayong gabi ng aswang na yon sa ama't ina nyo. Ngunit kung kayo ang gagamit ng punyal na to na magkapatid upang tugisin at patayin ang aswang na si Gumbal, ay mas mabuti dahil magagawa kong manatili sa tabi ng inyong mga magulang. Ano, pumapayag ba kayo mga iho na kayo na mismo ang papatay sa aswang na to? Tanong ng ermitanyo. Dala naman ng kadesperaduhan ng dalawa. Sa kagustuhan nga nila na maligtas ang kanilang mga magulang, ay wala nang maraming diskusyon pa ang kanilang inaksaya. At kahit wala silang ideya sa kung anong klasing patalim o punyalang kanilang hahawakan, ay umuo na agad ang mga ito. Sige, Sagot ng dalawa. mabuti kung ganon. Salita ng ermitanyo. Pagkatapos ay abot nito ng punyal ng kaluluwang itim o ang lanseta balakibay at bilin nito sa kanilang gagawin. At nang gabi din na yun mismo ay lumabas ang magkapatid upang tuntunin ang aswang na tinatawag ng ermitanyo na si Gumbal. Habang naglalakad noon ang dalawa, ay inaalala pa nila ang mga bilin ni Ermitanyong Crispin. At ang una pala nilang gagawin sa tinatawag ng matanda na baryon o isang ritual ay nahahati pala ito sa 6 na bahagi. Unang hakbang ay habang naririnig ng dalawa ang tunog ng tambol, ay pilitin nilang lumayo sa isang lugar na mahina na lang ang tunog nito. Yung tipong mahinang-mahina na. At ganun nga ang ginawa ng magkapatid. Pinagdala sila noon ng ermitanyo ng itim na kandila at asin at pati ng isang salamin. Dahil magagamit naman nila ang mga bagay na ito sa ikalawang bahagi ng baryon. At ito yung ikalawa na tinatawag ng ermitanyo na pag-aalay ng dugo. Gumuhit sila ng malaking bilog, yung kasya kahit 3 tao, gamit ang pagbudbod ng asin sa lupa. Dapat ay wala yung patlang, buo kumbaga. Pagkatapos ay sindihan ng kandilang itim at ilagay sa pinakagitna ng bilog na gawa sa asin. At pagkatapos ay sugatan ang iyong hintuturo sa kaliwang kamay. Kahit di naman malalim ang sugat, yung saktong may papatak lang na dugo. Dahil ang dugo na yun ay ipapatak nila sa kandilang itim. At habang kasalukuyan mong ginagawa ito, ayon sa matanda, banggiti ng mga salitang to. Ipahayag mo ang iyong anyo. Ipakita mo ang iyong lihim sa ilaw ng kandila. Ikaw ay matutunton. 3 beses mong sasalitain ang mga kathang yun. Pagkatapos nito ay dadako ka na sa ikatlong bahagi. Sa ikatlong bahagi ay papatayin na ang kandila at iwan itong nakatayo sa loob ng bilog. At uupo ka na sa loob ng bilog na ginuhit sa asin at maghintay na lang ng tahimik. At dito ay ang aswang na iyong hinahanap ay magpapadala ng tanda. Maaaring maririnig mo ang isang kakaibang tunog mula sa direksyon ng kanyang bahay o isang malamig na hangin ang iihip patungo roon. Mararamdaman mo na lang yon ayon sa ermitanyo, kahit na wala ka pang masyadong alam sa lihim na karunungan o kahit alakang ang alam. Basta ginawa mo ng tama ang mga hakbang na ito. Nang magawa yun ni Tomas, oo nga pala mga kabagis, si Tomas ang nagsagawa ng baryon dahil siya nga ang panganay at mas matibay ang loob nito sa kanilang dalawa ni Abilino.
Nanood lang noon si Abilino sa ginawa niya dahil hawak naman nito ang isang bagay, yung salamin. At tutulong na lang ito oras na mapalaban sila sa pagtugis sa aswang. Sa pang-apat naman tayo na hakbang. Kapag nakuha mo na ang tanda, sundan mo ang direksyon nito. Magiging malinaw ang daan sa iyo. At sa bawat hakbang na malalapit ka sa pinagmulan ng tanda, makakaramdam ka ng kakaibang bigat sa hangin na tila ba may nagmamatsyag sa iyo. Bukod pa rito, ang tunog ng tambol ay unti-unti nang mawawala ng tuluyan. At pag nangyari yun, nangangahulugan na malapit ka na sa aswang na si Gumpal. Hanggang sa ikalimang hakbang ng pagsasagawa ng baryon, ramdam na nga ni Tomas na nasa paligid na lang ang si Gumpal. "Abel, yung salamin." Sige, kuya." Usap ng dalawa. Sabay labas naman ni Abilino ng isang salamin na bigay din ng matanda. Sabi nung ermitanyo na pangkaraniwan lang naman ang salamin na yon kung titignan mo. Ngunit tinawag naman niya itong salamin ng dilim sapagkat may dasal daw ang salamin na yon upang ilantad ang sabulag ng isang lugar oras na may tinutunton o hinahanap kang nilalang na may salamang kang gamit. Pagkalabas ni Abilino ng salamin, itinaas niya ito ng lagpas sa kanyang ulo. Pagkatapos ay umikot. Hawak ang salamin na alinsunod sa kanyang direksyon. At doon ay dumaan sa salamin na yon ang bahay na kubo na hindi mo akalain na nandoon lang sa lugar o sa malapit lang sa kanila. Hindi na tinanggal ni Abilino ang salamin sa direksyon na yon kung saan nila nakita ang bahay, yung refleksyon nito. At yun nga ang hinihinalan lang bahay nung aswang. Dahil kung titignan mo yon mula sa normal na paningin, ay wala naman talaga. Pero pag tumingin ka sa salamin, ay nandun ito. Hanggang sa papalapit na nga sila ng papalapit sa bahay, ay nakita na nila ito ng personal. May mga kandila sa palibot ng parang nito. Pati sa hagdanan nito, kada baitang ay tag-isang kandila. Minabuti ng dalawa nun na ikutin muna ang bakuran. Dahil sa parting to, ay wala nang sinabi sa kanila ang matanda kung paano papasukin ang kubo bago yung ika-6 na baryon. Ibig sabihin, sariling diskarte na ng magkapatid kung ano ang gagawin nila dahil ang mahalaga lamang ay mapatay nila ang aswang. Pero dahil naman sa pagmamahal ng dalawa sa kanilang mga magulang, ay nangunguna ang tapang sa kanilang dibdib. Sino ba nga naman ang anak na gustong mawalan ng magulang, di ba? Kaya pinangako ng dalawa na hindi sa gabing yon mawawala ang mga magulang nila. Kaya't papatay sila ng kahit anong nilalang para sa ama't ama nila. Walang sabi-sabi at walang usap-usap sa magkapatid. Bagkus ay pakiramdaman lang. Pinasok nila noon ang bakuran ng si Gumpal hanggang sa maabot ng dalawa ang harap ng pintuan nito. Nagtanguan noon ang dalawa. Kumanan noon si Abilino ng lakad. Kumaliwa naman si Tomas upang silipin ang mga nakabukas na bintana ng bahay na yun. Halos sabay nilang matanaw ang loob ng bahay na ito. Sabay din nilang nakita ang isang napakatabang nilalang na walang damit pang itaas at sobrang taba nun. Yung tipong 3 palapag na yung bilbil nito. Di ba nga may 2 palapag na bilbil? Ito 3 palapag na bilbil. Tas ang lalaki pa, parang ang hindi tatalab yung suntok mo pag sinapak mo yun. Kasi taba lang yung tatamaan mo. At pansin nilang may hawak yung patpat na parang ipinapalo niya sa kawayan na parang sunog naman yung tekstura. Nang maya-maya pa, "Hoy! Lumas ka dyan!" Bigkas ni Tomas at duro nito sa bintana ng bahay.
At nung humarap yun sa kanya, doon ay nakita naman ni Tomas ang nakakakilabot na mukha nito na puro kulubot. Tapos ay parang nakangiti ito. Pero hindi naman, kasi nakabuka yung bibig at kita mo yung mga pangil niya na maliliit lang na maiitim ang kulay. Sa gulat naman noon ay parang nataranta ito at bigla na lang nagmadaling lumabas yun sa bahay niya na parang aanga-anga. Pero pagbukas pa lang ng pintuan, sa bagal nitong pagkilos pababa ng hagdana, sinipa agad yun ni Abilino at tuluyan namang natumba ito sa lupa. Boses nito na parang bonjing habang pabangon ito paupo sa lupa at hirap na hirap itong kumilos. Pero sa mga oras na yon ay nasa harap na niya si Abilino at Tomas. "Kuya, patayin mo na yan!" bigkas ni Abilino. "Tarantado ka? Ikaw lang palang gumagawa nun sa mga magulang namin!" salita naman ni Tomas. At yung nilalang naman ay hindi na ron makatayo o makatakbo dahil nga sa sobrang taba nito at bigat ng katawan. At nagpatuloy ito sa pagsasabi ng Hindi ako! Hindi ako! Hanggang sa Hindi! Baon ni Tomas sa lalamunan nito ng punyal. At sa maniwala kayo't hindi, nang naitarak ni Tomas ang punyal sa sobrang taba ng nilalang na yun, ay umimpis ito ng dahan-dahan na parang lobo. Na para bang kinakain ng punyal ang buo nitong katauhan hanggang sa naging butot balat na lamang ito at nadurog na parang pinagpira-pirasong uling na nagbabaga. Alright, yun mga kabagis ko, Lanceta Balakibay, punyal ng kaluluwang itim. Ganito mga kabagis, intro ito ng Lanceta Balakibay pero ina-upload ko na. Next time pa sana to kaso wala akong may upload eh. Kaya eto muna yung ina-upload ko para may mapakinggan lang muna. Wala hindi ko pa kasi natatapos yung pinali ng Bagwis at Dakila tsaka nung bangkilan natin. Ang hirap. Pero kakayanin naman. Bigyan nyo lang ako ng konting oras pa para mag-isip. Bale, panakipbutas muna tong part 1 ng Lanceta Balakibay. So eto na. Salamat sa suportang tunay.